Yan, good morning mga kamamaw. Siyempre, gumawa muna tayo ng ating hot chocolate. Tsaka bubuksan natin ito mga kamamaw. Ayan. Parang akala mo isang napakagandang kayamanan eh. Buksan natin kung ano yung style ng pagkakanon tinapay sa loob. Parang napaka-social eh. Lakas maka-social eh. O yun. Yan, Kirkland's. So, may apat siyang klaseng may apat na klase ng tinapay. Subuksan natin. Medyo siya, sosyalin eh. Wow. Siguro by layered siya. Oy, may bawas na. May nagbukas na pala dito. Ayun, naka-layered siya oh. Iba't ibang klase. So, try natin itong isa. Try natin ha. Sarap. Hindi siya masyadong matigas pag kinagat mo siya. Parang natutunaw na siya dun sa sa bibig mo. Tsaka yung iba yung pagkakaano na niya. Parang creamy yung lasa. Basta masarap siya. Paano ba i-explain yung ganito Ayun, exactly. Malinamnam. Sarap. Sulit na sulit, napakasarap. Mag-ano bilhin natin dito? 17 lang ata ito. Tumbak. Sabi pang to. Pasalubong sa Pinas. Grabe sarap. Pero yan. Mamaya ang konti, binili tayong kay Jacob eh. Yung parang playpen niya kasi dito sa crib niya, medyo nauuntog-untog na kasi yung bata eh. Kasi parang masyado na masikip. Ito. Ito. Ay, lakit na natin. Nabili natin sa marketplace. Legend, tara dito. Ayan. Ayan o. Nalalambing yung laga ko. Legend to. Hindi nagbabagay katawan ni Legend eh. Pakabait ng asong to. Siyempre, pag tamikim ka, patikimin mo rin yung alaga mo. Itong alaga kong ito ay mahilig sa tinapay yan. Napakahilig sa tinapay ng alaga ko ngayon. Kaya maubos na yun sa kanya. Mantalang ako, nilalasap-lasap ko pa yung tinapay ko sa isang subuan lang eh. Kaya nagpainit lang tayo ng ng sasakyan. Naku, grabe pala mga kamamaw yung nangyayari ngayon dito sa Canada when it comes sa mga immigrant. Ay naku, ang daming nangyayari ngayon. Nabalitaan natin mga kamamaw na yung mga dapat na i-deport, yung sa deportation na bilang ng tao na i-deport, yung iba nawawala, hindi sila matrace kung nasaan sila mga kamamaw. So in short, parang dating nagtatago na, hindi natin alam kung saan nagsipuntahan, hindi matrace ng ng immigration. So ngayon nako-question ngayon si Justin Trudeau. Dito tayo sa labas eh. Nako-question si Justin Trudeau, hindi sila makasagot si Mark Miller, si Canadian Immigration Mark Miller. Hindi sila makapagbigay ng magandang sagot about dun sa mga nawawala. So normal naman kasi talaga yun actually sa sobrang daming iyon, matetrace ba lahat yun? Hindi mo talaga makikita basta-basta yun. Syempre kapag ang isang bagay nawala, hindi basta-basta nahanap. So yun yung nagiging problema ngayon dito sa Canada, based doon sa mga nababalita nating balita na ayan ngayon. So ngayon ilang libong tao, di ba, ang dapat i-deport. Pero ngayon yung sinasabi nila parang magkusa na parang umuwi. Yun ang sinasabi nila na parang sila, magkusa silang umuwi, yung mga talagang nag-expire ng mga work permit, ng mga visa, yung mga ganun na pinapauwi na sila.
So ngayon, malalaman natin sa mga susunod na balita kung ano pa yung mangyayari. Na nakita ko rin mga kamamaw yung sagot ni Polibir kay yung parang ano yun parang nando sila sa isang ano ng parang conference ba. So ang sinagot ni parang nagkakaroon sila ng talakayan yung dalawa, si Justin Trudeau tsaka si Polibir. Ang sabi ni Polibir, yun nga nangyari yung katulad ng pinaliwanag natin bakit ngayon kasi sobrang dami ng tao na dapat ma-deport, bakit hindi nyo matrace. So syempre sigawan yung mga tao dun sa sa conference. Tapos ang sagot ni Justin Trudeau is parang ang dating is may tiwala ako sa immigration. So ang pinopoint dun sa scenario, sa kwento ngayon, sa pagkakatiwala mo sa immigration, para bang ang pinopoint dun titiwala ka sa immigration about dun sa trabaho ang binibigay nila. Pero nga ang point dun is bakit nga daw hindi makita o hindi matrace yung mga taong nawawala na dapat, which is pauwi na sa kanilang mga bansa. So yun ang nagiging problema ngayon ng immigration. So di ba nakakawindang, nakakagulantang yung mga ganyong pangyayari. Kasi nga iba nga talaga, kasi ngayon ang ng Canada ngayon talagang sobrang naghigpit na talaga sila. Lalong lalo na balita natin doon sa mga Canadian, based on doon sa survey, is parang halos lahat sila is ang gusto is magpauwiin na yung mga dapat pauwiin. Yun, galit sila sa sa mass deport, hindi sila sa mass deportation. Gusto nila yung mass deportation. Gusto na nilang pauwiin, gusto na talaga nilang magbawas ng tao dito sa Canada dahil yung ibang yung ibang lugar dito sa Canada is sobrang dami na talaga ng tao. So yun talaga yung inaano nila. At talagang parang pinupush through na sana magawa ng paraan ng ating kumbaga ng ating Prime Minister. Yun talagang gusto nilang mangyari. Pauwi na lang lahat. Diba? Sobrang nakakagulantang at nagpapasalamat pa rin ako kahit papano. Permanent residency na ako or permanent resident na ako, hindi na ako apektado or dun sa issue. So syempre nakakaawa din dun sa ibang tao na mga papauwiin nga, which is wala tayong magagawa. Talagang na talaga yung ibinigay na rules. So parang ang dating ngayon is isipin mo dati tuwing maririnig mo yung salitang gusto ko pumunta ng Canada, di ba parang dati ang hirap ipangarap mo ba yung papangarapin mo makarating ka dito sa Canada. Ngayon, mangangarap pa ba kayong pumunta sa Canada? Dahil parang ang dating is, hindi naman sa hindi welcome. Kumbaga ba, yung sitwasyon ngayon is, mapapaisip ka na mas maganda pa ba na pumunta dito sa Canada. Sobra. Parang feeling mo, magre-risk ka ng mga bagay-bagay. Sabi nga nila sa Pilipinas magsasanla ka ng mga ari-arian mo, lahat i-risk mo, makarating ka lang dito. Pero ang point, worth it ba na gawin mo yung ganoong bagay para pumunta dito, tapos masasayang lang sa wala? So yun yung inaano natin na parang pag-isipan nyo din mabuti. Maraming tao na, may mga tao pa nga nababalita natin na, uuwi na ako dahil hindi na magandang tumira dito. Hindi na siya reliable o hindi na siya parang sinasabi nila na wala nang buhay o hindi kami mabubuhay o magkakaroon ng magandang kinabukasan kung dito pa kami pupunta sa bansang Canada. Yun ang nagiging problema ngayon. Yun mga mama, tuloy natin kwento natin. Yaano ko na lang din yung katulad niyan, yung about sa buhay-buhay ba dito. Kung ang pagkakataon na nangyayari ngayon is natapat nung time na nakakadating ko lang, yung sinusweldo kasi mga kamama nung unang dumating tayo is $11.25 per hour. Kung ang nangyari ngayon yung mga sistema ngayon, kasi nga inflation, di ba? Yung mga pagtaas ng mga bilihin, lahat-lahat. Feeling ko mga kamamaw, mahihirapan ako makasurvive. Kung yung time na yun $11.25 per hour ako ngayon,
pagkatapos sa mahal ng mga bilihin mga kamama, para sa akin, parang feeling ko mahihirapan akong makaipon o mabuhay dito. Kasi ang ano, kung i-compute mo yung $11.25, siguro ang mga sinusweldo ko nun, kung iano mo siya sa isang buwan, is nasa 1,700, parang gano'n. Nakatax na yan. Isipin mo, magbabayad ka ng upa ng bahay, magbabayad ka pa sakaling may sasakyan ka, mag-insurance ka pa, di ba? May bills ka pa sa telepono. So hindi nakasama yung sa mga kuryente to, kasi nasagot na yun nung paano. Magkano na lang matitira sa mga kamama niya, mag-grocery ka pa. Parang siguro kakaperanggot lang, kakaperaso lang ng sinusweldo mo yung matitira sa'yo, para masabi mo yung maipapasok mo sa bulsa mo. Kaya kung aanihin natin mga kamamay, mga bagay-bagay, napakahirap bilang isang bilang lalo na pag nagsisimula pa dito sa Canada. Napakahirap ng ang sitwasyon. Kaya yung sabi ko nga sa inyo, pag-isip-isipan nyo rin, pero di ko kayo dinidiscourage, kumbaga ba, nakwento ko lang yung based dun sa aking experience ko, kung yung sitwasyon ngayon. Pinagsama ko lang yung from the last 10 years, tapos isasabay mo sa ngayon, sa way of life dito, yung cost of living masyado na siyang mataas. Ayun mga mama, tuloy natin kwento natin. Hindi na ako sa mga dumaan ng Dolorama si Mrs. So ayun ang about sa mga immigration. Actually mga kamama, may mga kaibigan tayo na parang lumalapit ba sa akin dahil nga tinatanong baka may kakilala tayong employer, ganto. Hindi ko na lang babanggitin, ayoko magbanggit ng kahit sino man. Parang yung istorya lang ba, iano ko sa inyo kung gaano kahirap yung mga bagay-bagay. Siyempre may lalapit sa iyo, sabi sa iyo, kamama, baka may kakilala ka na nagbibigay ng papel na ganto. Siyempre naman tayo, kung meron naman talaga mga kamama, nagsasabi naman talaga tayo, inaano naman natin sila, ina-advise natin sila ng maayos. Pero may mga sitwasyon kasi mga kamamaw na hindi mo masasabing parang kaya mo silang i-guide. Like for example, may mga malapit na parang nag-tourist dito. Iyon yung napakahirap mga kamamaw, na parang gusto mo man silang tulungan o gusto mo man silang i-guide. Kaso nga lang, ang pangbagang usapan is parang nandun sila sa point na ang diskarte nila is mali nga. Number one, kasi mga kamamaw, turista lang sila. So paano mo sila tutulungan kung dun pa lang sa unang step? Hindi ko po inaano, ayoko kaklarify ko lang po. Gusto ko lang pong ipaliwanag ng maayos para at least mas maunawaan nyo na yung sitwasyon na nangyayari is hindi po ganun kadali o hindi po basta-basta magagawa ng paraan. Kasi number one, ngayon sa paghihigpit ng immigration nga, sabi natin may mga bagong tao na nakarating dito na kumbaga ba, pangit yung salitang nakalusot, kumbaga ba, naswerte. Palitan natin salitang nakalusot, sinuwerte sila, nakarating sila dito by tourists. So ngayon nandito na sila. So naghahanap sila ngayon ng papel, which is alam naman natin, nababalitaan natin sa mga balita sa araw-araw, maririnig mo sa balita dito sa Canada na yung mga ganong senaryo is negative, walang chance, walang pagkakataon magkaroon ng papel. Napakahirap ng ganong sitwasyon na syempre ako gusto ko man kitang tulungan. Ako kasi mga kamama, minsan may pagkaano yung si kamama, kumbaga ba, straightforward ako magsalita, which is ayoko naman ding makasakit ng tao or maka-offend ng tao. Kumbaga in short is sasabihin ko siya based doon sa idea ang alam ko, isa na nalalaman ko, kaysa yung parang makipagplastikan ako sa iyo na sige tutulungan kita, pero in reality hindi mo naman tutulungan. Hindi kasi ako ganoon eh. So ako magsasalita ako kung minsan maisip natin baka may ma-offend sila, pero ang sa akin sasabihin ko to dahil ayoko kayong bigyan ng para bang pag-asa kung wala naman talaga. Alam niyo yung ganung pakaramdam, yung ganung sitwasyon. Sasabihan kita pero at least sasabihin ko sa iyo yung totoo, hindi yung parang magpapalusot ako ng salita pero yung point na sinasabi ko is parang pinaasa kita. Ayoko nung mga malusop sila na parang pag uwi nila ng bahay or nasa man sila, parang nandun yung parang
feeling nila nagkakaroon ng pag-asa. May mga times naman syempre hikayatin mo yung tao na lumaban sa buhay, bigyan mo sila ng pagkakataon. Pero may mga bagay na parang bagay na wala na talagang pag-asa. Ayoko nang bigyan sila ng ganoon. Or syempre pinakamaganda talaga, punta sila sa yung mga professional talaga, yung mga nag-aayos ng papel. Yun talaga, baka sakaling meron silang way kung paano nila matutulungan yung mga taong humihingi, yung katulad ng nanghingi sa akin ng advice o nag-asa sa akin kung may kakilala ba tayo nagbibigay ng So ako, wala naman akong kumbaga usually kasi kadalasan tinatanong nila ako baka lang meron problema. Pero syempre hindi mawala sa akin din minsan na-explainan ko sa kanila na ito kasi yung sitwasyon mo, parang negative, hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon magkaroon ng papel kasi nga tourist visa ang bagsak mo dito. Pero kung may kakilala ka talaga na employer, bakit naman hindi, di ba? So yun, baka yung mga yun mas matulungan ka. Ako, matutulungan kita in a way na mabibigyan kita ng magandang payo kung based doon sa knowledge na meron ako sa nalalaman ko. Pero yung expectation na parang mabibigyan kita ng talagang employer or something na gano'n, wala yung gano'n. Ano lang naman yung sa atin, kumbaga syempre mga Pilipino tayo, hindi naman natin mawala yung tulungan natin isa't isa. Pero may times na talagang alam mong negative, mahirap yung i-cheer up mo sila sa bagay na hindi naman mangyayari. Which is, para sa akin, kaya ako sinasabi yung gano'n na parang naging straightforward ako, more on mas mamulat sila sa mga bagay na alam mong mangyayari talaga, kaysa dun sa bagay na papamulat mo sa kanila, in reality hindi naman talaga o napakahirap magkaroon ng pagkakataon ng ganun. So yun namin nangingi ng mga ba kami kakalala tayo sa papel. Kung talagang ang point is parang ito yung pa-expired na yung nila, yung visa nila o work permit nila, yung may mga chance kasi meron sila talagang nagkaroon silang contract as a work permit. So ayun, may mga chance yun kung sakaling may kakilala ko, baka sakaling mabigyan yun ng panibagong work permit para makapagtuloy o makapagstay dito sa Canada. Pero yung mga tourist visa, napakahirap talaga, napakahirap isugal. Hindi naman sugal, kumbaga napakahirap bigyan mo sila ng hope na magkaroon sila. Pero mas pinakamaganda siguro doon kayo sa mga professional talaga, sa mga naglalakad ng papel, yung mga agency dito, marami naman dito. So yun nga lang, kailangan talagang maglabas kasi kahit naman sino yung mga taong nag-apply dito sa Canada, dumating dito sa Canada, naglabas din talaga ng pera para matupad yung mga dream nilang makarating dito. Even ako, hindi man ako nagbayad doon sa Canada dati sa Mercan kasi walang bayad talaga doon. Ang talagang ginastos ko talaga is more on yung mga papers natin. Yun yung mga binayaran ko nung nag-a-apply tayo. So mali natin, try mo lang. Walang maraming bagay na posibleng mangyari. Basta lang, mapunta ka lang doon sa tamang taong makakausap mo na mabibigyan ka ng magandang advice, o doon sa mga professional talaga na mas maraming alam o paano nila aayusin yung papel mo. So yun, nabanggit ko lang yung sitwasyon na yun. Sana huwag kayong magtatampo or sasamahan ng loob sa akin kung hindi ko kayo matulungan, dahil ako, hindi naman ako immigration consultant po. So yun lang ang ating mapapayo ko po ngayong araw na ito. Na-set up na namin yung playground niya. Ay, may bisita kami dun sa labas. Hello. Hello. Ay, nakaupo na si baby. Okay na siya. Mga mama, mga 30 minutes ko rin in-assemble yung natin. Ay, may basketballan pa dito yun. Yan. Kulang pa ng sapin eh. Wow, ayan na mga mamaw. Okay mga kamamaw, lalaro muna kami ng aking daily laps. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw!